Magandang umaga mga ka-Agri TV. Nandito pa rin po tayo sa San Ildefonso, Bulacan, sa gulayan ni Sir Romnick Navarro para sa agrihan tayo ng Leafy Green. Magandang umaga, Sir Romnick. Magandang umaga po mga ka-Agri TV. Ayan, nandito po tayo sa kanyang taniman ng sitaw. Tunghayan naman po natin kung paano po niya itinatanim at ituturo po niya ang mga techniques kung paano mapaganda ang tanim niyang sitaw. Para sa akin po, ang pagtatanim ng sitaw ay direct seeding din po ang ginagawa namin. Meron po kasi iba na nagsiseedling tray. Kami po, direct seeding po kami sa aming sitaw sa likod. Ayan po ay 1 month and 10 days na po ngayon. Pero nakahalaw na kami dahil sa magandang epekto ng aming pag-aalaga. Sir Romnick, nabanggit niyo po kanina na 1 month and 10 days po nag-harvest na kayo. Usually po ba, ilang days po ang unang harvest ng sitaw? Yung iba kasi, lalo na yung mga tinatawag natin na sitaw na puti, yung minunggunong araw. Halos yun, umaabot siya ng 60 days bago siya makaharvest, 55 to 60 days. Pero po itong mga ganitong mga green, meron pong mga maturity na 1 and 15 days, pero tayo masyado tayong maaga nakaharvest dahil maganda naman kasi yung bagaso, yung usbong ng ating sitaw. Ano po ba yung mga naging rason? Bakit po napaaga po yung harvest or naka-harvest na po tayo sa age po ng 1 month and 10 days? Yung tamang timing ng application ng pagtatanim, tamang application ng pag-aabono, tamang application ng pag-i-spray ng mga gamit natin sa mga peste para hindi na tayo pasukin at dire-diretso ang masiglang halaman natin. Tulad po ng talong, okra na napag-usapan po natin itong mga nakaraan, ano naman po yung mga produkto na nakakatulong dito sa inyong sitawan? Yun namang sa talong, halos parehas lang naman din ang alaga sa sitaw dahil ang talong, ang kalaban din naman natin dyan, yung bukbok o yung fruit borer. Sa sitaw, yun din yung number 1 na kalaban natin. Wala lang nga siya sa talong na stem borer. Pero yung ginagamit natin sa kanya ng mga pang-spray, halos parehas lang din naman sa sitaw. Ano po ba ang kaunang-unahang kaaway ng sitaw kapag po kayo ay nagtatanim? Yung mga lumilipad na katulad nung gapang, yung tinatawag nilang gapang, yung leaf miner. Tapos, pagka naman nag-uusbong na, yung hanip yung mga usbong ay namumula, ay sigurado pagka tinignan mo, meron siyang hanip. Sir, ano naman po yung mga ginagamit yung produkto, yung mga nakakatulong po sa inyo para mapaganda po yung halaman yung sitaw? Yun nga, yung AgroCheck, mai-recommend ko yan, magaling yan sa leaf miner, tsaka sa mga trips, sa mga lumilipad. Sir Romnick, ano naman po yung techniques nyo para mas mapadami or magtuloy-tuloy ang tanim nyo or yung bunga po ng inyong sitaw? Basta yung schedule niya ng pag-i-spray, halos every 2 days nag-i-spray kami pag kami bunga na. Pero nung namang wala pang bunga, halos nag-i-spray kami 3 to 4 days. Basta hindi lang kami lumulubay ng spray para hindi makapasok pa yung mga insektong kalaban natin sa ating sitawan. Sa mga nabanggit po ninyo na presyo ng okra, talong, pipino, maayos naman po ba ang presyo ng sitaw sa ngayon po? Yung presyo ng sitaw, nandun sa tamang presyo, hindi mura, hindi rin naman kamahalan. Nasa tama lang na presyo, pero nung nakaraang, parang 1 linggo lang nakakaraan, napakamahal ng sitaw, nasa 170 or 180. Ngayon medyo bumababa ng bahagya. Maraming salamat po, Sir Romnick. Marami na naman po kaming natutunan sa pagtatanim at kung paano kikita dito sa gulayan. Sir Romnick, baka meron po kayong mensahe sa ating mga ka-agri. Sa ating mga ka-agri, maipapayo ko lang sa mga balak sumubok ng gulayan, sana pag-aralan nyo mabuti at huwag kayong papasok na hindi nyo masyadong nalalaman ang pamamaraan sa pagtatanim ng gulay dahil hindi siya ganun kadali. Kung kayo ay magtatanim ng gulay, hanapin nyo yung tamang kapartner at tamang kumpanya ng produkto na inyong gagamitin. Maraming salamat sa Leafy Green, sa Betmate dahil siya yung tunay kong nakatuwang sa aking paghahalaman. Maraming salamat, Sir Romnick. Maraming salamat mga ka-Agri TV. Hanggang sa susunod na episode dito sa Agrihan tayo ng Leafy Green. Sa Leafy Green, may ginhawa sa pagsasaka.